no, mayroon na po tayong oras na nakain. Pero sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng the assignment, no, sakto rin, no, dahil yun yung ating nangyayari ngayon, yung assignment na ibinigay ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung ating pong talata ngayon. And this is, pakipindot mo nga kasi hindi maano yung aking, yan, ang ating naman pag-uusapan ngayon, hindi na yung the assignment kundi yung personal assignment naman natin. My assignment, my purpose. Sabay-sabay nga natin sabihin, my assignment, my purpose. Amen. Basahin natin yung talata natin. Ay, hindi pa pala. Sa life purpose muna tayo. Magkaiba ho kasi ang life purpose doon sa sinasabing assignment. Okay? So, ang kaibahan nun nito, pag sinabi pong purpose, life purpose refers to the broader reason or meaning behind one's existence. No, pag purpose, ito'y mas malawak at ito'y may kinalaman doon sa bakit ka ba naisilang. It is often seen as a larger, overarching goal or mission that guides and directs a person's choices, actions, and aspiration throughout their life. It encompasses the core values, passions, and beliefs that drive an individual towards particular pursuits or contributions to the world. Finding and understanding one's life purpose is often associated with seeking personal fulfillment, a sense of meaning, and a deeper connection to something greater than oneself. So pag sinabing life purpose, mas malaki pa ito kung sino ka ngayon. Okay? Ito'y may kinalaman sa iyong misyon sa buhay. Pag sinabi naman pong life assignment, on the other hand, can be understood as specific tasks, roles, or responsibilities that an individual is called to fulfill within the lifetime. So pag sinabing life purpose, ito na yung pinakalayunin ng buhay mo. Pag sinabi namang life assignment, ito yung certain period of your time na kailangan mo siyang mapulfill, na tutugon naman, nandiyan kayo, doon sa life purpose mo. These assignments can be temporarily or long-term and may vary in different stages of life. A life assignment may relate to various areas such as relationship, career, family, community, service, or personal growth. It can be seen as a practical application of one's life purpose at involves taking specific actions and pursuing certain goals aligned with one larger purpose. So, pag sinabing life purpose, ang pinaka-summary nito, life purpose focuses on the broader meaning and significance of one's existence, while life assignments refers to the specific task. Okay? So, magkaiba yung life purpose doon sa life assignment. Kasi ang life assignment, ito yung mga specific task na tutugon doon sa iyong life purpose. Okay? Assignment refers to specific tasks, roles, or responsibilities a person undertakes in pursuit of their life purpose. Discovering, living out one's life purpose can give direction and context to the various life assignments one encounters along the way. Para kung titignan ko, parang si Pastor June ay may assignment sa atin. No? Para yung life purpose naman natin, no? Ako personally ay mangyari. Now, ito yung ating talata, ang ating pag-uusapan ngayon. Genesis chapter 2 verse 15. Tingnan niyo itong napakagandang talatang ito. Tungkol ito kay Adan ng nilikha ng Diyos. Ang sabi ganito, the Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Dito makikita na natin yung assignment ng Diyos kay Adan. Ang sabi dito, at kinuha ng Diyos si Adan at inilagay niya sa hardin ng Eden. Okay? May specific na lugar na inilagay ang Diyos sa kanya at may specific job or assignment ang Diyos, which is to work it and take care of it. Which is ang kanyang pagtatabahuhan at ang iingatan niya ay yung hardin kung saan inilagay siya ng Diyos doon.
Okay? So lahat din tayo, may specific na pinaglagyan ang Diyos sa atin upang yung lugar na yon ay pagtrabahuhin natin at ating ingatan. Kaya kung titignan natin yung Genesis chapter 2 verse 15, naunahan mo ko anak, pagka inalis natin yung Adam, Garden and Eden at ilalagay natin in our personal, the Lord God took, lagay mo yung pangalan mo, kunyari, blend and put him in. Saan ka inilagay ng Diyos? At ano yon? To work it and take care of it. So yung specific place na ilalagay ng Diyos sa'yo, specific location is nandoon din yung ating assignment. Nanya kayo? So ulitin natin ito ha. The Lord God took, ilagay mo yung pangalan mo, and put him in. Ako. Now, God put me here as your overall spiritual director to work it and take care of it. So that is my assignment. For you to know your assignment, kailangan malaman mo kung saan ka ba inilalagay ng Diyos. Tama? Kung ano man yon, kailangan pagtrabahuhin mo yon at kailangan ingatan mo yon. And to find your life assignment is not easy. Hindi po madaling hanapin kung ano yung assignment na binibigay ng Diyos sa atin. Kung tayo ang tutuklas lang sa ating sarili, maaaring magkamali tayo. Kaya we have to ask good question. Kailangan magtanong tayo ng tamang tanong. Kasi ang tamang sagot ay nagsisimula sa tamang tanong. Tulad ng, what God wants me to do? Ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko? Anong may katabi mo, alam mo ba? Kung anong gusto ng Diyos na gawin mo? Hindi yung gusto mo lang, ha? Kundi kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero isang tanong pa na kailangan din nating sagutin kasi may kinalaman din, minsan ang gusto ng Diyos na gawin natin ay yung things people I love needs me to do. Yung mga taong mahal ko, malapit sa akin, ano ba yung inaasahan nila sa akin? Magandang tanong din yan. Tama? Pangatlo, what are the things I want to do? Ano bang gusto kong gawin? Pang-apat, what are the things people expect me to do? Ano bang ine-expect ng iba sa akin? So ito yung mga tanong na ito na pwede nating itanong para malaman natin ano ba yung layunin ng Diyos sa atin o yung assignment natin. Sabi muli sa katabi mo, may assignment ka kay Lord. Kasi tulad ng sinabi natin ng linggo, walang nilikha ang Diyos ng walang purpose. Everything ay may layunin. Lahat ng bagay ay may dahilan. Amen. At ang bawat dahilan, tulad ng sinabi natin ng linggo, ay ang bawat nilikha niya na may dahilan ay tumutugon doon sa pagtulong, paggawa, pagbibless sa iba. Amen? Kasi mahirap kasing gumawa ng bagay na hindi pinagagawa sa iyo ng Diyos, mapapagod at mag-aaksaya ka ng lakas, bandang huli, mali pala. Ang hirap. Parang isang illustration na sabi sa kanya, pumanik ka sa pinakatuktok ng building na yan at doon sa building na yon ay merong kayamanan kang makikita pag naakyat mo yung building na yon. Yung pagpasok mo sa building, walang elevator. So umakyat ka ngayon, puro hagdanan lang. Hanggang makarating ka sa pinakatuktok nito. Pagdating mo ng tuktok, giving all your effort, mali pala yung building na inakyat mo. Oops, wrong building. Pero may mga taong ganyan, nagpapagal, nagtatrabaho sa bagay na hindi naman pinagagawa ng Diyos sa kanila. Kasi bakit? Hindi nila nakita yung layunin ng buhay nila. Hindi na nalaman kung saan ba sila inilalagay ng Diyos. Ngayon ang tanong, pwede ba, pastor, na ang isang tao ay mamatay, na wala na sa mundong ito, hindi niya nagawa ang layunin ng Diyos sa kanya? Pwede. Tama? At akala natin minsan, ang buhay natin ay para lang sa, nabubuhay ka lang nang wala. No? There are levels of living, no, in life. Yung tinatawag na 3S in living. Number 1, yung iba nabubuhay just to survive. Survival living lang sila.
They're not really living, they're just existing. May ganyan, nabubuhay lang. Kumakain, tutulog, parang zombie na lang yung buhay nila. They're just existing. Wala silang purpose. Tama? Pangalawa, yung levels of living, yung iba naman nabubuhay for success. Para namang magtagumpay. Yun ang pinakalayunin nila. Isang araw, luluhod ang mga tala sa akin. Lahat ng umapi sa akin, yari kayo. Isang araw. At yun ang naging purpose nila, magtagumpay lang. But success, listen to this, is not purpose. Success is not our assignment. Although ang success ay talaga namang ibinibigay ng Diyos sa atin, at gusto ng Diyos na mangyari sa atin yan, pero hindi ibig sabihin matagumpay ka na, successful ka na, nagawa mo na yung life purpose mo o yung assignment mo sa buhay. Yung iba kasi ang tingin nila sa success ay dami ng pera. Tama? Yun ang tingin nila. Pag mas maraming pera, mas matagumpay. Pero alam naman natin ang katotohanan, making money is not the purpose of life. Ano man dami ng ating pera, sabi ng Panginoong Hesus mismo, ang buhay ng tao ay hindi dahil sa dami ng kanyang kayamanan sa mundo. Pero kailangan natin ng pera. Pero hindi ka nabubuhay para sa pera. Tama? Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, no, 1 Timothy 6 verse 17, ituro mo sa mayayaman na wag silang magmataas at wag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. So ang kayamanan, naubos yan. Kaya hindi pwedeng yan yung purpose natin, yung tayo maging matagumpay lang. Naalala ko lang yung patotoo yung kamukha ni Pastor Anthony, si Piolo Pascual, nung nagpatotoo siya. Pag tulog siya, kamukha niya eh. Nung wala kang pahinga, nung hawak na niya yung trophy, napanood niyo ba yung kanyang patotoo? Pag uwi daw niya, hawak na niya yung trophy, at the age of 21 years old, multi-millionaire na siya. Pero sabi niya, hawak niya yung trophy, sabi niya, ito na ba ang buhay? Ito na ba yung pinagpagalan ko? Ito na ba yung kahoy lang eh? Natanggap niyang best actor. So, yun ang lahat, sabi niya, yun ang pinangarap niya. Isang araw maging makilala siya, magtagumpay siya sa area ng kanyang pinasok. Pero sabi niya ba nang uli, hindi pala ito ang buhay. So, ang buhay ng tao ay hindi masasabi dahil sa dami ng ating kayamanan. Pero may mga tao, yan ang kanilang pinupurso lang. Yan lang ang kanilang gustong marating. Tama? So, hindi tayo nabubuhay para lang sa pera. Salamat sa pera sapagkat magagamit natin yan para magawa natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi ni Pablo, turuan mo ang mayayaman na huwag magmataas ng kanilang kayamanan, na lumilipas, kundi magpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masaya. Kasi may mga tao maraming pera pero hindi masaya. Tama? O meron din namang mahirap, di rin masaya. Tama? Oo. So talagang nasa Diyos eh. Tama? Pero iba, level of living nila is success. Pangatlo, levels of living is the significance or life with a purpose. Ito yung kailangan nating magawa na nabubuhay tayo kasi alam natin kung ano yung dahilan ng ating buhay. Kasi pag hindi mo alam, gumigising kang walang dahilan. No? Lumilipas ang taon na parang walang nangyayari sa'yo. Lumilipas yung lakas mo, tumatanda kasi tayo na parang walang nangyayari. So, kailangan lahat tayo malaman natin ano ba ang assignment natin, ano ba yung purpose natin. Yung assignment mo, yung task mo ngayon, ulitin ko yung assignment mo is your task today na pupulfill ng iyong purpose. Okay? So ano kailangan gawin? Skills in knowing what is important and what's not. Napakahalaga
malaman natin ano ba yung mahalaga at hindi mahalaga. Kasi marami tayong mga ginagawa sa buhay na walang kinalaman doon sa purpose at assignment natin. At nakikita mo, akala mo mahalaga yon, hindi naman pala mahalaga. So napakahalaga nung skill in doing the things that we have to do. Ecclesiastes chapter 10 verse 10, if the axe is dull and its edge are unsharpened, more strength is needed. Pag ang palakol ay mapurol, walang talim, pag pinalo mo yan, mas kailangan mo ng lakas. But skill will bring success. Pero yung skillful, magdadala yan ng tagumpay. At anong skill kailangan tanggapin natin? Yung skill ng knowing what is important and not. Ano yung skill din yan Yung malaman mong, ito bang ginagawa ko to, may halaga o wala? Kasi maraming tao, hindi nila alam. Babad na babad ka, kalalaro sa cellphone. Anong mapapala mo dyan? Iba, naging skillful na. Kalalaro. Gumaling na sa kakapindot. Pero mahalaga ba yan? Magpupulfill ba yan ng assignment mo sa buhay? Ng purpose mo? Yung iba, ang galing, alam nyo, matulog. Masandal tulog. Iba talaga, magaling matulog. Kakakain lang na tanghali. Tulog na naman. Tapos magtatanong ka, ba't parang walang nangyayari sa buhay ko? Ang skill mo matulog Paano may mangyayari maganda sa buhay mo? Yung iba naman ang skill, alam nyo kumain. Kumain, kakakain na, kain na naman. Philippians chapter 3 verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, prioritizing what is important. Pinaprioritize kung ano yung mahalaga. Sabi ni Pablo, isang bagay ang aking ginagawa. So isang bagay lang, ano ba yung mahalagang gawin mo? Magsimula ka muna sa isa. Huwag ka munang mangarap ng marami, ano yung isang mahalaga mo nang gawin para mabago ka, para humakbang ka patungo sa assignment na pinagagawa sa iyo ng Diyos. You have to prioritize what is important. Ngayon sa mga estudyante, ang mahalaga sa inyo, mag-aral muna. That is your one thing. Huwag ka muna manligaw. Huwag ka muna papasok sa relasyon. Hello? Iba, expert na agad, ma-in love. Tatlo, in love siya doon. Ano yung isa muna sa'yo ngayon? Kung ikaw'y kolehiyo, matapos mo yan. Amen ba? Yung mga kabataan, anong number one priority mo kung ikaw'y estudyante? Magtapos at mag-aral. Amen? Huwag mo munang dagdagan ng relasyon. Madali yan. Amen? Iba, expert sa pakikipagrelasyon 10 agad. Sabay-sabay. Wala mangyayari sa'yo dyan. 1 Corinthians 6 verse 12. Sabay-sabay nga natin itong basahin. 1, 2, 3, go. Everything. Lahat ng bagay, pwede mo namang gawin Wala naman, di ka naman nakatali, di ka naman nakakulong. Pwede mong gawin, pero may benepisyo ba yan? Lalo doon sa pinagagawa sa iyo ng Diyos, doon sa purpose mo o sa assignment mo. Tama? Hindi ka naman nakatali. Sige, manood ka na manood ng Netflix, lahat ng series, pinanood mo na. Yung iba, walang ginawa kundi tapusin ng lahat ng series. Telenovela, Korean novela. Marunong ka na nga mag-Korean. Mag-Korean Ano nga sa'yo? Pwede mong gawin. Hindi ka naman nakatali. Tanong, may benepisyo ba yan? Tama? Pwede kang magtambay-tambay.
Walang mag-ano sa'yo, lalo kung mag-isa ka na lang, di ba? Okay lang. Pero, beneficial ba yan? Babad ka sa kaka-Facebook, lahat ng post, binasa mo na. Lahat ng mga kaibigan mo, hinahatan mo kasi para hatang ka rin. Ha? Di ba? Pero, sige, mabasa mo lahat. Beneficial ba? May mangyayari ba na mapulpil mo yung assignment mo sa buhay? Hello? Psalms 119 verse 37, letter A, turn my eyes from looking at worthless things. Panginoon, tulungan mo yung aking matang huwag tumingin sa mga bagay na walang halaga. And give me life in your ways. Kundi dalhin mo ko sa buhay patungo sa'yo. Amen? So clear what's filling your mind. Ano ba yung mga nasa isip mo na wala namang kinalaman sa iyong calling? Sabi nga ni Pablo, wala akong ginagawa ng mga bagay na hindi pang sundalo kasi ako'y sundalo ng Diyos. So dapat alam natin, mga nanay, mga tatay, alam natin ano ba ang layunin ng Diyos sa atin. Una, kayo ay mga magulang sa inyong mga anak, maging magulang kayo, tama. Kayo asawa ng inyong mga kabiyak, maging mabuti kayong asawa. Parang wala na akong kausap ngayon, ha? Amen ba? Kundi, sabi doon, turn my eyes from looking at worthless things. Sa mga bagay na walang kabuluhan, ilayo mo ko doon. Amen? Kasi sayang ang buhay. Maikli lang ang buhay. Parang kailan lang, sabi ko nga, 16 years old ako, cute na cute pa ako noon. Ngayon, wala na. Lumipas na ang panahon. Diba? Minsan, kahapon nga nagbabasketball kami ng mga young pastors. Yung isip ko, feeling ko, pag tanong ko, kaya kong kaluwiin yung bola. Pag gano'n ko lumipad yung bola, wala na eh. Yung akala mo, kaya mo pang gawin ng katawan mo, wala na. Lumilipas eh. Yung isip na lang natin, minsan, akala natin, kaya pa natin. Pero, kaya ano sabi doon, gumawa tayo ng bagay na may pakinabang. Na may kinalaman sa layunin ng Diyos sa atin. At listen to me, lalo mga kabatang narito, huwag nyo nang maranasan pa bago nyo matutunan. Iba kasi, kailangan ko maranasan para matutunan ko. Ang mas matalinong tao, no, ikaw ay natututo sa karanasan ng iba. So sinasabi na namin sa inyo, nandiyan kayo, mga kabataan, worthless kapag hindi ka pa dapat magkarelasyon, wag muna. Wag mong pilitin. Sabi sa katabi mo, hindi ka naman pangit eh. Yung iba nga kapapangit, ang gagwapo at ang gaganda ng mga napangasawa eh. Sabi mo sa katabi mo, may itsura ka naman eh. Masawa nga lang, pero may itsura ka. Hindi ka mauhuli, wag ka magmadali. Ang priority mo ngayon, magtapos ng pag-aaral. Dami mga naka-uniform ngayon dito. Ha? Hindi porket ngumiti sa'yo, may dimple, lumagkit ang tingin, ito na, siya na. Wag! At wag din natin sabihin na, kasi mahina po ako dyan, pastor, kaya nahihirapan akong mapaglabanan. No? Kaya hindi tayo maabante minsan dahil doon sa lagi nating excuse na kahinaan natin. Mahina kasi ako sa babae. Talagang, manok lang ako pag lumapit ang palay. Wala. Tingin mo manok ka. Don't use your weaknesses as excuses. Lahat tayo may kahinaan, pero hindi dapat sapat na dahilan para yung kahinaang yon ang maging hadlang na hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Sabi nga ni Pablo, 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 30, tingnan niyo itong mga talatang ito. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makilang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na bingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 30 siyap ng nahagupit mula sa mga Hudyo.
Ito, kinikwento niya yung karanasan niya ng mga kahirapan. 3 ulit kong naranasang gugupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Kung titingnan natin yung karanasan niyang ito, grabe kaysa sa mga naranasan natin Verse 26, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at mga Hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat ang matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng yan, ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Alam pa niya yung tungkulin, sa kabila na may pinagdadaanan siya, concerned pa rin siya sa church. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. Verse 30, kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko ay ang aking mga kahinaan. So ibig sabihin, hindi excuse sa kanya yung nangyayari sa kanyang buhay. Para hindi na siya magtuloy-tuloy doon sa tungkulin niyang dapat niyang gampanan. Tayo laging, we play victims always. Kaya hindi ko magawa kasi mahirap lang kami. Tatay at nanay ko. Ano po Di ba? Lagi tayong we play victims. Sinisisi natin nakaraan natin, magulang natin, pinag-aralan natin, gobyerno. Lagi naman traffic Kaya ito, lagi akong late. Hindi mawawala yung traffic na yan Hindi mababago yan Nandyan na yan We always play victim na lagi tayong may dahilan but hindi natin nagagawa yung gusto ng Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, tama na yung kaka-excuse mo. Hindi mo magawa-gawa, pinagagawa ng Diyos sa'yo, excuse ka. Kaya hindi ako nakapag-aaral ng mabuti kasi wala naman kaming lugar sa bahay na pwede kong pag-aralan Balik ako sa mga estudyante uli Wala kasing wala naman ako sariling kwarto. Paano ako makapag-aaral ng mabuti? Hoy, marami rin walang bahay na maayos nakapagtapos ng pag-aaral. Wala naman kasing gusto magpaaral sa akin, kaya ito, tambay-tambay na lang ako. Marami rin hindi pinag-aral, pero pinili pag-aralin sa sarili nila. Nakapagtapos. So wala tayong excuse. Huwag mong gawing excuse yung kahinaan mo, karanasan mo, o yung mga bagay na meron ka para hindi mo magawa yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Magagawa natin ang lahat ng bagay sapagkat si Kristo Jesus ay nasa atin. Kung Kristiyano ka na, magagawa mo yan. Sabi sa katabi mo, kaya natin yan. Kasama natin ang Panginoong Jesus. Huwag tayong tumingin lagi sa laging bagay na nangyayari sa ating paligid. Sisi tayo. Mula ng lahat ng presidente, sinisi na natin Dati, Marcos. Mayroon kasing ano yun? Martial law. Natapos ng martial law, si Cory naman binenta kasi lahat ng Si Ramos naman, lalong mas corrupt nung panahon ni Ramos. Si Gloria naman, nandaya. Kita nyo lahat, walang umupong presidenteng matino sa kanila. Nandiyan kayo. At minsan tayo, gano'n na rin yung utak natin at isipan. Lahat pupunta na nga lang ako ng ibang bansa. Kaya na wala akong passport kasi yung nanay ko, hindi ako nilagyan ng birth certificate. Gulong, lagi tayong may dahilan. Hello? Tama? Ang taas na naman ng gas. Tumaas na naman. Wala ka namang kotse. Nag-aalala ka. Misa ko ano na lumalabas sa bibig natin. Na misa hindi mo naman din alam bakit mo sinasabi. Makahanap ka lang ng dahilan. Hello? 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So we don't look at the troubles we can see now. Ay mga satan, huwag mo tingnan yung problema mo. Sige, sabi mo, wag kang tumingin sa problema mo. So we don't look at the troubles we can see now. Rather,
we fix our gaze on the things that cannot be seen. And that's our faith. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Yung mga bagay na ngayon, pansamantala lang yan, huwag yan ang titignan mo. Yung problema mo ngayon, isang araw din na yung problema, pero huwag kang mag-fix dyan sa isip mong yan, na lagi nakatingin ka na lang sa problema mo. Kasi pag tinignan mo ang problema, lalo kang mamumblema. Amen? Pag tumingin ka sa pangit na sitwasyon, makakakita ka talaga ng problema. Kundi tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Ito yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Hindi man natin nakikita ngayon, pero alam natin may ginagawa ang Diyos. Naniniwala ba kayo isang araw, bibigyan talaga tayo ng Diyos ng building natin para sa atin? Hindi pa man natin nakikita ngayon yan, pero alam natin, ibibigay na ng Diyos. Ganon din sa ating mga personal na buhay. Kaya huwag tayong tumingin lagi sa mga problemang meron tayo. Amen? Lagi ka nakatingin, sinisisi mo lagi yung asawa mo. Ba't ba ito na pangasawa ko? Kakakonsume ito. Yun lagi yung tinitignan mo, yung problema mo. Hindi ka ngayon makaabante. Yung para pag nakita ng asawa mong ikay may ginagawa at umaabante, sasama siya sa'yo. At magkakaisa kayo, no? Bigla magugulat kayo, kasama mo na pala siya. Yung pala, hinihintay ka lang niyang kumilos. Papuro kayo sisihan ng sisihan. Hello? So sabi rito, we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. Ano yon? Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos na ngayon, di pa man natin nakikita, pero alam natin may ginagawa na ang Diyos. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Amen? So, tignan nyo anong meron ka ngayon, isang araw, bahay mo, para kung titignan mo, maliit lang, walang kaayos-ayos, bibigyan ka ng Diyos sa magandang bahay. Parang ayaw nyo, ha? Amen? Pamuting na yung bulok mong sasakyan. Pagka napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Ang kailangan natin, mabago talaga yung ating isipan according sa mga salita ng Diyos. Amen. At sa bagay, para mabago yung takbo ng isip natin, ito, makinig kayo, yung mga lagi mong nakakasama. Para mapulpil mo yung calling mo kay Lord, kailangan baguhin mo rin kung sino yung mga kaibigan mo. Kasi kung sino kasama mo, nagiging ganun ka. So we have to change some our friends. 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled, bad company corrupts good character. Ang kasama mo laging tambay, tambay ka rin. Mga kaibigan mo laging nag-EML, Mobile Legend. Yun din magiging buhay mo, lagi na lang naka-Mobile Legend. Kahit nasa eskwelahan ka. Ang nakakalungkot, ang tatanda na ng iba. Kaya magagalit yung mga naglalaro dyan, ha? Iba tatanda na. May pamilya na. Hindi ko babanggitin yung pangalan. Brother, ano? Hindi. Ang tanda mo na, nandiyan ka pa rin sa ganung level. Grow up. Be a man. Sa mga tatay na nandito, hindi porkit may anak ka na, tatay ka na talaga eh. But you have to be a man. Hello? Hindi ka pwedeng laging pabonjing lang. Hello? Amen? Iba kasi atoti. Kilala niyo si atoti? Atoti bonjing, atoti bonjing. Grow up. May mga kaibigan tayong kailangan nating iwanan. Lalo kung hindi nakakatulong sa nais ng Diyos sa'yo. Kaya salamat, sabi niya, tinawag niya akong good friend. Meron na akong kaibigan.
Amen. Kapag hindi mo kasama yan sa calling mo, sa pinagagawa ng Diyos sa'yo, iwanan mo. Kung buyo ng buyo sa'yo yan, magka-boyfriend ka na, kahit wala ka pang, sa panahon, hindi ka pa handa, iwanan mo yan. Hello? Wala kayong ginawa kundi magmarites kayo lagi. Paggising ng umaga, ang almusal nyo, pinagkikwentuhan nyo agad yung kapitbahay. Habang nagkukutuhan. Iwanan yun. Ang masarap kasama, alam niyo yung may pangarap, lalo sa mga bagay tungkol sa Diyos. Amen? Now, how to live a life of purpose and fulfilling your assignment? Paano ba mamuhay na mayroong layunin sa buhay at nagagawa natin yung assignment natin? Number 1, paano malalaman yan? You must begin with God. Lagi magsisimula sa pag-alam natin sa ating relasyon sa Diyos. Sa Diyos natin malalaman. Kasi siya ang may likha ng ating buhay at anumang bagay na siya ang may likha, siya rin ang may dahilan, bakit niya nilikha yun? Tama? Itong mic na ito, ang gumawa nito, hindi natin alam kung sino, pero alam niya ang purpose, bakit niya nilikha ito? Nasa kanya yung manual, nasa kanya yung dahilan. Siya rin ang magpapaliwanag, bakit niya nilikha yung bagay na yon. Ganun din, nilalang tayo ng Diyos, nasa kanya ang layunin, bakit tayo nandito. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you." Alam ng Diyos ang plano niya sa atin. Hindi siya kumakamot ay iniisip niya, ano kaya maganda sa taong ito? Ano kaya pwede dito sa kanya? Ba't ko ba nailika pa to? Hindi. Alam niya ang plano niya sa atin. Sabi ng Panginoon, they are plans for good. Sabi sa atin mo, mabuti ang plano ng Diyos. And not for disaster, to give you a future and a hope. Ang plano ng Diyos lagi mabuti at maganda para sa ating kinabukasan. Kaya alam na natin yung ending natin maganda kasi yun ang gusto ng Diyos Amen? Sabi mo ka sa katabi mo, excited ako sa ending mo. Maganda ang ending natin. Maganda ang pupuntahan natin. Hindi pangit. Kung may proseso man tayong pinagdadaanan, pagsubok suliranin, may mga baku-bakong daan, pinagdadaanan mo lang yan, pero hindi yan ang ending ng buhay mo. Amen? Ephesians chapter 1 verse 4, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight, in love." Pinili tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan para tayo sa Kanya upang mamuhay tayo ng may kabanalan, ng walang bahid dungis ng kasamaan, na sa Kanyang paningin ay tayo ay matuwid. Hindi tayo naging matuwid sa ating mga sariling gawa. Ang ating katwiran, yung katwiran ni Kristo nasa atin, kaya tingin ngayon sa atin ng Diyos, tayo ay maayos. Basta tayo laging nasa kay Kristo. Pero kung lalabas ka kay Kristo, hindi mo magagawa makalakad talaga sa Kanyang kalooban. So paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa Diyos. Sa Kanya. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang tanungin, no? Malaman mo Kanyang kalooban sa magitan ng Kanyang mga salita. Mamaya, tingnan natin yun Discover it. We have to discover. Ano ba ang layunin ng Diyos? You have to discover it. The most important thing that we can ever do is to find God's will and fit into it. Yan ang pinakamagandang discovery ng buhay. Sabi nga ni Miles Monroe, ang buhay, pinakatrahedya, hindi yung mamatay ka. Pero yung buhay ka, pero hindi mo alam yung layunin mo. Pero totoo lang, maraming gano'n, nabubuhay, hindi nila alam bakit. Kaya iba naisip, magpakamatay. Ano pang buhay ko kung ganito na lang ako? Magdadrama sa buhay. Diba? Kaya ang inisip, magkitin ng buhay. Iba talaga, ginawa nila yon. So the most important thing, when you discover kung ano ang layunin ng Diyos sa'yo and you fit in it, nandun ka, ginagawa mo yon. Psalms 143 verse 8, "Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you." Sabi nito, Panginoon, dalhin mo ko doon sa daan na makalalakad ako sa iyong kalooban.
So various things that God has given us to help us in this quest. Ilang mga bagay para matuklasan natin yung layunin ng Diyos. Ang tanong ko, sino rito gusto niyang malaman ng layunin ng Diyos sa kanya? Yung kanyang assignment, itaas ang kamay. Una, no? Various things that God has given us to help us in this quest. The inner voice of the Holy Spirit. Nangungusap naman ng Holy Spirit eh. Nagsasabi sa iyo yan, anak, itigil mo na yan. O anak, ituloy mo yan. Amen? The Word of God, ang salita ng Diyos ay nandyan. Yan ang direksyon at liwanag sa ating daraanan. The circumstances of life, the providence of life. Ano ba yung circumstansyang ibinigay sa iyo ng Diyos? No? Ano ba yung mga pinagdalhan sa iyo ng Diyos? Kaya pala pinayagan ng Diyos na dumaan ka sa ganitong area. Yun ang nakuha mong kurso kasi may layunin ng Diyos sa iyo doon. The providence of life. Yung mga nangyayari sa buhay mo, pag pinagtugma-tugma, papunta yon sa layunin pala ng Diyos sa'yo. The council of leadership, your parents, your pastors, ano ba sinasabi sa'yo ng mga magulang mo? The way God created us at paano ka ba nilikha ng Diyos? Gusto mo maging Miss Universe, 4'9" ka lang. Hindi ka doon. Paano ka ba nilalang ng Diyos? Makikita mo rin. Para saan ka ba? Gusto maging basketball player, 5'1" ka lang. Kung tumalong ka, gadang-kadangkal lang. Hindi katulad nila, maliliit lang, pero ang tataso man ka, mga naging basketball player. So, paano ka ba nilalang ng Diyos? Hello? Doon mo malalaman, saan ka ba, o para saan ka ba, na layunin ng Diyos? Ano yung mga gift na binigay sa iyo ng Diyos? No? Malalaman mo, yung providence ni Lord, dinala ka ng Diyos. Isang araw, dati, namasukan ka bilang nag-a-assist sa magkukuk. Pero nakita mo, may gift ka pala sa pagluluto. Pag nagtimpla ka, paghagis mo ng asin, paghagis mo ng... Ang sarap agad, kahit walang tikim-tikim. Gifted kang magluto. Tapos, dati, assistant ka lang. The providence of life. Nandiyan kayo? Yung pala isang araw, magiging businesswoman ka na magtatayo ng isang multi-million restaurant. Parang ayaw nyo maniwala. Nakita niyo yun? May mga taong bata pa lang, may gift na. Pagkanta pa lang, bata pa lang ha. Pag hawak ng mic, may tono na. Pag iyak pa lang, umiiyak pa lang, may tono na. At nung lumalaki siya, no, na-involve sa music, na-involve sa pagkanta, sumali sa mga pagkanta-kanta. Yun pala, yun yung leading ng Diyos sa kanya. Krineate siya para maging mga awit. At sa magitan nun, at yun ang wag natin makakalimutan, laging para makapagbigay ng kaluwalhatian, karangalan sa ating Panginoong Diyos. Kasi ano man ang gawin mo sa iyong talento, kung yan hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos, walang baliwala rin. Amen. At marami mga tao, natuklasan nila yung kanilang gift, dating Kristiyano, mga awit ng church, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nakalimutan ng Diyos, ngayon nasa mundo na. Maawit na para sa hindi na kay Lord. Nandiyan kayo? So lahat ng ating gagawin, matuklasan man natin at magawa man natin, yung pinagagawa ng Diyos sa atin, lagi pa rin for the glory of God. Ngayon, pag alam mo na, nakita mo na, providence ng Diyos sa'yo, yung mga bagay na sinasabi ng Diyos sa'yo, na mga magulang mo, pati mga magulang nyo, sasabihin din naman sa inyo eh. Anak, alam mo, bata ka pa lang, ito nang nakikita ko sa'yo, mahilig ka sa math. Lahat ng mangga, binibilang mo at pinaghahati-hati mo na. Dinidibay mo sa mga kapatid mo. Magaling ka sa mga division, magaling ka sa math. Yung pala, magiging engineer ka. Sabi niya, anak, kaya mag-engineer ka. Sabi naman ng magulang mo eh. May direksyon eh. At walang magulang na gusto niyang mapahamak ang kanyang anak. Kaya mga batang nandito, mga kabata, makinig kayo sa inyong magulang. Sasabihin niya sa inyo. Ako, bata pala ako, sinasabi rin sa akin ng tatay ko, nak, maglilingkod ka kay Lord. Hindi naman nagkamali ang Diyos sa magitan ng aking mga magulang na naglingkod kami sa Panginoon. So, ano yung sinasabi ng Holy Spirit, ng mga magulang mo, ng salita ng Diyos, saan ka dinala ng buhay, paano ka nilikha ng Diyos, at pag nalaman mo na yung assignment mo, alam mo na yung layunin mo, then do it.
gawin mo na. We can just talk the walk, we must walk the talk. Huwag lang tayo salita ng salita, kailangan sabi sa katabi mo, gawin na. Amen? Last verse, in Acts o Gawa 13 verse 36. Nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nailibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Kailan namatay si David? Nang maisakatuparan niya ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal ka pang mamatay. Ulitin mo, pinagbabawal ang kamatayan sa'yo hanggat hindi mo natatapos ang layunin ng Diyos sa'yo. Amen ba? Sabi ng iba, Pastor, paano yan? Matanda na ako. Pwede pa ba? Oo. Walang huli pa sa Diyos. Amen. Yung iba nga mga naging matagumpay na businessman, matanda na si KFC. Ilang taon na siya nung sinimulan niya ang KFC. 60 plus na. Malay mo kung magsisimula naman ng TFC. Ha? True fried chicken. Walang huli. O wag mo rin sabihin, bata ka pa. Basta nalaman mo na, gawin mo na. At habang nabubuhay tayo, kasi dito, sabi ko nga kahapon sa mga pastor, kinote ko rin itong talatang ito eh. Sabi doon, no, nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nailibing sa piling ng kanyang mga magulang. At saka lang siya dumanas ng pagkabulok. Kaya habang buhay ka pa, hindi ka pa bulok. Hindi pa. Yung iba, bulok ka na. Hindi. Yung parang, wala na, bulok na. Yung wala na sa panahon, bulok ka na. Hindi pa. Habang buhay ka pa, hindi ka pa bulok. Dadanas ka na ng pagkabulok pag wala ka na sa mundong ito. Ibig sabihin, habang buhay ka pa, may pag-asa ka pa. At magawa natin yung layunin ng Diyos na pinagagawa ng Diyos sa atin. Genesis 2:15, yung pinakatalata natin, the Lord God took the man, Adam, and put him in the Garden of Eden. What is the Garden of Eden to you? Ano yung Garden of Eden na nilagay sa iyo ng Diyos? Upang to work it and take care of it. Sabi ko nga, alam ko yung aking buhay. My number one priority is my relationship to God. My number one priority is my relationship to God. I am first and foremost is I am a son of God. Pangalawa, I am a husband to my wife. Higit sa inyo, sorry ha, priority kong asawa ko. Pangatlo, I am a father to my 3 kids. 2 beautiful kids. Hunter, Elise, and Gail. Saka palang pang-apat, I'm your pastor. And panglima, I'm an entrepreneur also. Alam ko kung sino ko. Alam ko ang Garden of Eden ko. My Garden of Eden is where my wife and my children and kung nasa ng presensya ng Diyos. Kasi kung malilito ka sa bagay na yon, kapatid, malilito ka, gagawa ka ng kung ano-ano, magpaprioritize ka ng hindi dapat, maliligaw ka. At mag-aaksaya ka ng lakas at ng panahon. Now, my question is, what is your Garden of Eden? Where is your Garden of Eden? Kasi yung Garden of Eden na yon, that is where you're going to work it and you're going to take care of it. Amen? And that is your assignment. Tayong lahat ay tumayo. Sino rito gusto niyang magawa niyang assignment niya kay Lord? Ulitin ko,